What's up guys? Welcome back dito sa The Network Club videos. Okay, so long time no see, medyo naging busy lang. Okay, so ito yung diagram natin, yung setup natin. So tutuloy na natin siya. So yung last time, yung sinabi ko, yung in-explain ko yung sa VMnet 1, tapos ito yung server natin. Actually, nakapatay pa siya. So ito yung server natin, di ba nasa VMware na siya. So goods na yan. Tapos medyo optimized na yung ano natin, CPU, 68, 73 yan, okay na. Hindi gaya last time 100%. Ang kaso, ang gusto ko kasi mangyari is dito sa server natin, makapag-configure ako ng nick teaming. So, bali, ang mangyari ganito. Kunwari, ganyan. Ito yung server. Tapos, dalawang cable nakakonect dito sa switch. Mag-configure tayo ng nick teaming dito, LACP. Yan dito, para meron tayong load balancing tsaka redundancy. Yan. Kasi, ano to domain controller to, kailangan natin ng multiple connection dito tsaka bandwidth. Increase natin yung bandwidth. So, hindi tayo makakapag LACP rito, makakapag-aggregate ng mga ports kasi hindi supported ni VMnet yung ano natin, yung LACP. So, ngayon, ang gagawin ko, so changes na naman. Sorry, magulo ako Ang gagawin ko na lang siguro, tsaka yun nga pala, ayun, nag 100% na naman. Ayan, bumaba. Ang gawin na lang natin is tanggalin, bawasan na lang natin tong mga switch. Siguro isa na lang, okay na yun. Okay na siguro yan. Delete ko nga muna ulit to. Ano natin siya. Gawin na lang natin core switch. Yan, isa na lang muna para hindi tayo mag-lag or makagawa na tayo. Lagay natin, connect tayo. EM2. Yan, apat na link. Yan. Tapos bundle na lang natin. Yan. Tapos wala na to, wala muna tayong STP. Yan. Pero gagawa pa rin naman tayo ng VLANs dito. Bibilang pa rin tayo dito. So delete na muna natin tong mga to. Yan, pasimplihin na lang natin. Basta ang concept wait, yung epic pen ko. Basta ang concept natin is mapag-communicate natin si HQ, si site A, tsaka kay site B. Kasi magra-run pa rin pala tayo dito ng Windows Server, tsaka Switch, tsaka Windows 7. Kaya kakain na naman. So kailangan bawasan natin yung mga nodes natin dito. So yan, i-recreate na lang natin. So itong dalawa, hindi natin VLAN, ano yan, ayan, VLAN 10, VLAN 20. Connect natin. Tapos mag-pull out tayo ng server. Wala na natin to. Ito yung ating magiging domain controller 01. Tapos, ito ang ating magiging file server. Ayan, try natin ihiwalay. Ayun, kung pag inopen ko to ng sabay, kakain pa rin siya ng memory at CPU. Yung file server natin, dito na muna natin ilalagay sa DC01. Pero sa ngayon, testing muna natin. Dagdagan natin sila ng adapter, kahit 5. Yan, connect tayo. 3, NIC 1. Yan. Hiwalay na lang natin sila. Gawin natin ganyan para medyo. So yan, okay na siguro yan. Basta yung concept natin, yun, mapagana natin. Open na natin si switch. Tapos open na natin si DC01 para ma-install na natin. Kasi install pa natin to. Ito mga to, wala na yan. Okay, so focus muna tayo dito sa gitna. Open natin si DC01. Oops. Nangyari. Reload natin. Yun. So mag-i-install pa yan. Tapos, configure na tayo dito ng VLAN. VLAN 10, 20, 30. So, wait natin. Yan, medyo mabilis Kasi nung nakaraan, ang tagal nito. Ang bilis Nakaraan, isa-isa yan, tagal. So yan, tumataas kasi nag-i-initialize pa yung switch. Tsaka yung server natin. Unti-untiin lang natin guys para, smooth. And then, dito VLAN. Tapos dito, aggregate. Yun. So, install natin. Next, install. So, install natin data center. Next. So, next. Tapos, meron siyang 100 GB na disk. So, dyan na lang natin install. Next. So by the way guys, yung FB page ko, follow nyo kung gusto nyo mapanood tong series natin na to, yung OSPF over IPsec VPN tunnel. Kasi dun sa page na yon, naka-playlist siya. Kaya pwede nyo mapanood sunod-sunod. Hindi gaya dito sa TikTok na iisa-isahin nyo. Kasi hindi ko alam, hindi pa yata ako pwede mag-playlist dito sa TikTok mag-set ng playlist, kaya ganun. So visit nyo yung Facebook page kung gusto nyo mapanood to, ang sunod-sunod. Or kung gusto nyo rin gayahin. Okay, so configure tayo ng VLAN dito. Teka lang. Mag-uwing ko nga yung ko. Kasi alam ko may na-install na ako dito sa preference, DNS3VM, console, ito, secure CRT. Check natin. Tapos console tayo dito. Naka-secure CRT na tayo. Pero baguhin natin yung kulay. Pangit Pero black and white. Yan. Okay. So, show VLAN brief. Wala tayong VLAN. So, lahat default. So, configure na tayo ng VLAN 10, VLAN 20, 30. Okay. So, configure terminal, pagawin muna natin hostname or switch. Yan, ganyan na lang. Tapos VLAN 10, name, PCA, VLAN 20, sige, para na lang din. PCB and PCB, PCA, PCC. Yan, ganyan na lang. Parang pangit no? Gawin natin mas maayos. So, VLAN 10, name, IT. VLAN 20, name, HR. Favorite. VLAN 30, name, servers. Yan. So, and show VLAN brief. Yun, okay na. So, may tatlong VLAN na tayo. Lagay natin sila sa kanya-kanyang VLAN. So, si PCA, ang gulo.
PCA, anong port to? Gig 10. So, configure terminal interface gig 1/0 switch port mode access VLAN 10. So ito, isa-isahin ko tuloy. Gig 11, gig 12. Interface range GI 11 saka 2. Switch port mode access VLAN 20. Tama ba ako? 1112. Okay, ito 3332. Okay. Configure terminal interface range GI33 GI32 to 3. Switch port mode access VLAN 30. Ay, pala sinama ko na to. 3130. Interface gig 30 to 1. Interface range switch port mode access VLAN 30. So, show VLAN brief. Sa server natin, meron tayong 4, 2, 1. Okay, so save natin. And then, ano na nangyari dito? So, 94 na siya. And then, ito, tapusin muna siguro natin yung server bago natin open tong HQ. Kasi, ano na naman to eh. Kain na naman. So, 96. Malapit na yan. So, restart na natin. Yan. So, nag-install na yung ano natin. Windows Server 2022. Yan, mamaya na natin open yung PCA natin. So dito, HR, IT department. Dito ay HR. So, dito yung ano natin, servers. Yan, para hindi tayo malito. So waiting na lang, konti na lang. Gawin muna natin is, nakapag-VLAN na tayo dito. Tapos, yung DC01 natin, ito na siya, naka-install na. Getting ready na lang siya. Itong sunod na gagawin natin, yung Windows 7, join natin sa domain. Setup na rin natin Active Directory dito. Tapos, itong LACP natin dito, yung port channel, naka-trunk port yan. Para yung tatlong VLAN natin is tumagos dito sa bundled port na to. Kasi firewall nang bahala dyan. Tapos, meron din ako ditong gagawin sana. Gawa ako ng Azure. Tapos, gagawa ako din ng virtual machine. Tapos, install ko yung Windows Server 2019 or 2022. And then, magkikreate ako ng VPN gateway. Tapos, itong computer ko dito sa bahay, i-join ko dun sa Windows Server natin na nasa Azure portal. So, kinakabahan ako maglagay ng credit card dito eh. Kasi baka mamaya mabill ako. Although, pag gumawa ka naman ng free account dito kay Azure, meron kang 200 USD credit na pwede mong gamitin. So, pag nag-install ka dun ng mga services or gumamit ka ng mga services, nag-install ka ng mga VM, ba, Windows Server, ano yon? Magra-run yung, kunwari, VM is $0.8 per hour. So, mapapawasan yung 200 credit mo hanggang sa ma-consume mo na siya. Pero pag shutdown mo yung mga VM mo doon, may stop yung ang tawag dito yung pagbawas sa credit mo. So, pag naubos to, need mo na mag-upgrade. Sabi naman dito, you won't be charged unless you move to pay as you go. Kaso, hindi ko pa paasi ma-charge ako nang hindi ko namamalayan. Kasi baka mamaya sa Azure na portal, click ako ng click or something. Basta, pero soon, gagawa ako ng content about dito. So, balik muna tayo dito. Siguro pwede ko dagdagan to ng RAM. Gawin ko 3 gig or 4 gig. Ayun, so nandito na tayo. Lagay tayo ng password ng administrator natin. So, yun, pwede na tayo mag-login. Dahan-dahanin lang natin. Baka mag-log. So, yun, nakapasok na tayo. Wait na lang natin lumabas yung mga icon rito tsaka yung server manager natin. So, ito yung Windows server natin. After natin ma-change yung computer name, tapos, shutdown muna natin. Dagdagan natin to ng RAM. So, change DC01. Okay. Close. Restart later. Kasi, shutdown natin siya. Shutdown. Okay, goods. Dagdagan natin ng RAM. 2048 plus 2048, 4096. Yeah, tapos on natin ulit. Okay. Goods. Medyo mas mabilis na siya, di ba? Pero yung natin, 82%, hindi, CPU pala yan. Login tayo. Setup natin yung Active Directory. Check natin kung nabago na yung yan, nabago na. Tayo natin magka-data tong mga to. Wala pa kasing data. Yun, meron na. Update, siguro, huwag muna natin update. Yan, so ito, dalawang ethernet na to. Hindi natin yan lalagyan ng IP address kasi ang gagawin natin, enable natin yung unique theming. Tapos yung magiging virtual network adapter natin yung lalagyan natin ng IP address. So, add rows and features. Next lang, role base. Alam nyo na yan sa mga nakakapanood dito. So, next, Active Directory, Domain Services. Yan, tapos, syempre DNS. Okay na muna yan. Next, restart. Kung kailangan, install. 00.
03. So, configure natin yung switch. Ay, hindi, wag muna pala. Maganda, ang gusto kong mangyari is, pag kinonfigure natin yung LACP dito, configure na rin dito, sabay natin gagawin para makita natin na mag-bundle sila. So far, ito pa lang yung ginagawa natin. Ito. Ayan. So, kung malapit na yan. Okay, so yun, tapos na. Hindi na kailangan mag-restart. Close natin. Open natin yung ito. Promote the server to a domain controller. So, tayo new forest. So, the network lab dot local. So, gawa lang kayo dito ng password. Tapos, next. Next. Then, next. Default lang. Next lang din. Then, dito, reviewin nyo yung ginawa nyo. Yan, so, next. Kala mo talaga ni-review ko no? Okay, so, nandito na tayo sa validation ng prerequisites. So, okay lang yan. All prerequisites checks successfully. So, install na natin. Balikan natin yan. And, nga pala guys, meron din tayong changes dito. Kasi last time, di ba meron ako ditong router acting as ISP. So, kasi ang mangyayari, pwede naman yun, pero kasi ang mangyayari, yung router natin dito, yan, para makalabas tayo ng internet, ito, para makalabas ng internet to, itong mga to, hindi natin mag-configure dyan ng NAT or network address translation. Okay, so ngayon kasi ang mangyayari, magdo-double NAT tayo, double NAT. So, ito kasi si pfSense, naka-auto yung ano niya, yung NAT niya, yan. So, NAT na dito, tapos pagdating dito kay router, magna-NAT pa. Pwede naman tayo makabuo ng IPsec tunnel, pero magko-configure tayo ng additional dito sa router. Papunta dito sa, magpo-port forward tayo from router, papunta dito sa firewall. UDP 4500 yata yun, tsaka UDP 500. Nakalimutan ko yung port na kailangan natin i-forward dito papuntang ano eh. Basta regarding yun sa IPsec. So, hindi na natin gagawin kasi sa real world, hindi talaga ganun ang ginagawa. Yung HQ or yung pfSense or firewalls natin is directly connected sa internet and then nakakakuha siya ng public IP, static public IP. So ngayon, ang isang ano lang natin dito sa bagong setup na to. Syempre, ito yung aking virtual adapter, naka-bridge to sa network ko or sa host PC ko. So, yung mabibigay na IP dito sa mga one interface ng ating pfSense is nasa same subnet. Pero okay lang yon. At least nandun pa rin yung idea. Yan. Kasi kaya ako naglagay dito nung dalawang mga router sa gitna para yung mga one interface nila is mag-iba-iba ng IP address or iba-iba yung subnet. I mean dito pala. Dito. Iba-iba yung subnet ng one interface na itong mga firewall natin. Yun. So, tinanggal ko na lang. Ito, pinaka malinis na setup. Okay, balik tayo kay server. So, yan, applying computers na. Ano to, nag-restart na yata to eh. Okay, tama na muna ang sound trip. Tapos na yung ating server. Login tayo ng ating administrator password. So, ayan. So, medyo mabagal na yan ngayon kasi meron na tayo na install na service. Which is yung Active Directory. Pero, along the way, magaan yan. Sooner or later, mag-optimize na yan. So, kailangan lang muna mag-load ng mga roles and features. So, close natin. Hintayin lang natin matapos yung loading or punta tayo sa local server. Hintayin natin magkaroon ng information tong mga to. Yung mga unknown. Bago tayo mag-configure. Yun, okay. So, una natin gagawin. Siyempre, wala pa tong IP address. Enable natin yung nick teaming. So, ang gawin natin IP address nito ay 30.254/24. Ang gateway niya 30.1/24. Yan ang ganyan na lang. Okay, so nick teaming. Lakayan natin. Ayan. So, meron lang tayong dalawang gagamitin. Ethernet 1 tsaka Ethernet 2. So, new team and nick team. Nick team 1. Ayan. Kasi meron pa tayong natitira. Pwede natin gawin nick team 2. Okay, additional properties tayo. So, LACP, tapos dynamic, tapos okay natin. So, ganyan talaga yan sa una. May warning tayo or na X or faulted. Wait lang natin kasi nagsisaving pa siya. So, naghang. Kasi hindi na gumagalaw yung cursor. Need ko i-reload to. Okay, so login tayo ulit. So, cancel na lang natin yan. Check natin yung nick teaming. So yun, tumuloy. Ay hindi. Tama, tumuloy. Ito na yung ating network adapter. Pero double check muna natin yung configuration. Tingnan natin, support pa siya. Dynamic LACP. So, faulted LACP negotiation. So, kailangan natin configure yung ating gig33 tsaka GI32 ng LACP. Tapos, open natin ng ganyan para makita nyo. So,
enable configure terminal interface range gig 33 32 to 33 channel group 1 mode LACP tayo, so active, gagawin natin siyang active. Ayan. Tapos wait tayo kung may mangyayari. Ayun o, boom, nag-okay na yung server natin, LACP, okay. Tapos dito yung port channel natin up na, so gawin natin show ether channel summary. So yung gig 32 gig 33 letter P, ayan, bundled in port channel protocol natin LACP, so tugma naman dito sa server. Yung port channel 1 natin SU, big SU, so ano yung letter S, so layer 2, tapos in use, so show interface PO1. So meron na tayong 2 gig bandwidth. Okay, so puntahan naman natin to, naglagyan natin ng IP. So ito na yung ating magiging network adapter. So properties muna natin, mali, double click, and then yan, makikita nyo meron tayong 2 gig. Yan, 2 gig. Kasi nakabundle na siya. Kasi bawat isang ethernet na to is 1 gig. So pag dinoble click ko to, 1 gig. 1 gig. So dito 2 gig na siya dahil sa combination itong dalawa. Okay, lagyan natin ng IP. Dapat nang static siya, so 192.168.30.254 daw. 30.1. So yung kanyang DNS 8. Yan. Tapos refresh. So hindi pa natin pala ma-join sa domain tong PCA kasi wala pa siyang communication. Hindi niya pa ma-reach yung server natin. Ang kailangan naman sunod natin dito ay ito. Ito, wrap up tayo. So ang ginawa lang natin ngayon sa video na to is kinonfigure natin yung switch. Nag-configure tayo ng mga VLAN. VLAN 10, 20, 30. And then itong mga port na to, inassign natin sila sa kanilang VLAN. So itong PCA VLAN 10, yung IT department PCA VLAN 10, HR department VLAN 20, itong server natin ay VLAN 30. And then itong dalawang port na to, binundle natin, nag-configure tayo ng NIC teaming. Ito, yan, NIC teaming. And then, ito namang dalawang port ng switch, binundle natin, nag-configure naman tayo ng LACP. Yan, ng LACP. Yan. So, yun lang guys. So, next video, ang i-configure naman natin is itong dalawa, itong switch tsaka HQ firewall or yung pfSense. Configure natin dito yung LACP, yung aggregation nila. Okay, so ang mangyayari kasi para magkaroon na tayo ng inter-VLAN routing para itong PCA or IT department at HR, ma-reach na nila tong server natin na domain controller. Okay, so ngayon kasi hindi pa sila itong PCA, hindi pa siya pwedeng join sa domain kasi unreachable pa sa kanya si server. Okay, so yun lang muna guys. Maraming salamat. Stay tuned kayo.